Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Good morning, class. So this is SST 11, right? Yes, ma'am. Okay, so I am Princess Manel Villanueva, your class advisor, and ako rin ang inyong subject teacher sa history. And I would like to remind you that new school, new classroom, new rules. Kung gayon, ito yung mga classroom rules natin. Una is be kind and respectful. So, hindi lang kaming mga teacher yung dapat yung ginagalang. Dapat ginagalang nyo din yung mga kapwa ng estudyante, hindi lang sa loob ng classroom, hindi lang sa loob ng schools, pati rin sa labas. Okay? And pangalawa naman is speak with permission. So, pag nag-discuss ako, wala yung bigla-bigla na lang sasagot. Kung may gusto kayong tanong, may gusto kayong sabihin, magtaas lang kayo ng kamay, naiintindihan nyo ba? So, pangatlo naman is follow directions. So, medyo strict ako sa pagbibigay ng quiz. So, pag may quiz tayo at binigyan ko kayo ng direction or ng ipa-follow nyo ng guideline, is dapat susundin nyo yan, okay? And pang-apat naman is be participative and cooperative. So, pag sabi ko mag-groupings kayo, magtutulungan kayo, hindi yung kanya-kanya. Naintindihan nyo ba, class? Do you know that orientation is one of the obligation of a teacher under a learner-centered classroom? Orientation helps students to navigate in new things, adjust in new environments, and recalibrate their mind. Therefore, as a teachers, let us always help our students in navigating new things. Teka mga bata, walang tatakbo. Pag kayo talaga dyan, may mga nabasag ah. Hindi na kayo magtatakbo. Pag kayo may nabasag yan, dito nga kayo, dito kayo. Dito nga kayo, pumila kayo dito. Dito kayo, pumila kayo. Sabi ko pumila eh. Tama na yan, pumila na kayo dito. Pumila kayo. Pumila nyo, pababa dito ah. Ayusin nyo, dali. Pumila nyo kayo dyan. Yan, dito ka lang. Nandito tayo para mag-aral, hindi para maglaro ha. Huwag kayong tatakbo dito pag kayo may nasira. Hinatid ko kayo sa dalawang grupo. Sino yung magkakagrupo sa inyo? Yan. Mamimili kayo ng isang historical staff na pwede nyo pag-aralan. By group to ha, hindi yung umaasa-asa lang kayo sa mga kagrupo nyo. Tsaka kayo, huwag kayong kibit ng kibit dito pag kayo may nasira dito. Naintindihan nyo ba? Yes, ma'am! Sige, mabuti at nagkakalinawan tayo dito.
Ikaw kasi ang arte-arte mo, lahat ng pinapakita namin, ayaw mo. Oo nga. Pagkain kasi lang napipili nyo. Ang lobras. Talaga, ang nalobras kasi ng mga taste nyo. Magsusunod na nga lang ako. Bahala kayo dyan. Group activities? Ano nga ba ang group activities? Group activities are learning tasks where students can work together to achieve a common goal. These activities encourage collaboration, discussion, and problem solving, making learning more interactive and engaging. Group activities will help students, first, to enhance collaboration, second, develop critical thinking, third, improve social skills, fourth, boost engagement, and lastly, encourage responsibility. By integrating group activities, educators can create a dynamic and student-centered learning environment that fosters both academic and personal growth. Antonio Pigapita is the chronicler of Ferdinand Magellan. Malinaw ba, class? Yes, ma'am! At dyan natatapos ang ating discussion. Bago tayo umuwi, bibigyan ko kayo ng assignment. Buklatin nyo ang inyong libro sa page 210. Sagutan nyo yung true or false. Saan isusulat? Sa 1/4 sheet of paper. Write T kung true, F naman kung false. Hi! Why do teachers give an assignment? It because individual learning is a student-centered approach that recognizes that every learner is different. And by giving them assignment, can help them improve and enhance their skills and abilities in a different way. Ay, siya nga pala. Sino yung mga cleaners? Kami. Okay. Maglinis kayo bago umuwi, ha? Yes. Okay, bye, class. Classroom routines and procedure. It refers to a set established procedures that can help to create a positive, structured learning environment wherein the student feels safe, comfortable, and respected in their learning. And yan yung KKK, kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Naisulat niyo ba? Yes, ma'am. Yes, Alicia? Pwede po bang kumitan ng upuan, ma'am? Hindi ko po kasi makita yung sinusulat niyo. Ang tangkad po kasi nang nasa harapan ko. Sige anak, buti sinabi ko. Tayo kayo, ayusin natin yung upuan niyo. And that is the reason why room structuring is important in a learner-centered classroom. It fosters engagement, collaboration, and of course, the accessibility. Bilang mga guro, alamin natin ang pangangailangan ng ating mga estudyante nang sa ganun ay walang maging hadlang sa pagkatuto. Excuse me, ma'am? Yes, Dalia? Sabi niyo po kasi doon sa instruction niyo, ma'am, write T if the statement is true and write F if the statement is false. Si Miko po kasi sinulat, true and false. Tama po ba ito, ma'am? So, ano yung pangatlong rules natin? Follow direction. So, ibig sabihin, mali. Rules is rules. Dapat sinusunod natin yung rules natin. Tama ba? Yes, ma'am. 我们今生死的是想象 Kujilay! Andiyan na pala kayo. Alam niyo ba na as a teacher, we are obliged to create or encourage a healthy social environment that promotes fairness, respect, and encourage learning. Fairness to ensure that every student will receive an equal treatment and equal opportunity. Respect, of course, for students to not just receive a proper education, but also a proper treatment. And encourage learning, of course,
As a teacher, it is one of our main job in a learner-centered classroom. Uy, ko, bida-bida ka! Ako magawa maganda sa buhay mo. Bakit? Sabi ni Ma'am, rules is rules. Sumbong mo yan. Wala, mali lang talaga yung sagot mo, kaya tanggapin mo na lang. Oo nga, Miko. Tignan mo, follow the direction. At isa pa, be kind and respectful naman. Sa kanila, ano mo nagmamayaman mo? Ha? Gusto mo tayong dalawa na lang, ha? Ala, nag-away sila tuloy sa bunga na nito. Baka mamay mo, nag-away tayo. Ano yung mga iha? Ma'am, si ano po, Julian po doon si Miko. Nag-aaway po pati rin po si Dalia. Tara na po. Tawagan natin. Bakit sino po kasi, oh? Ba't ba kayo nag-aaway, ha? Si Miko po kasi, ma'am, sinugod kami porque sinumbong lang po namin na mali ang sagot niya. Ano po kasi yung mga yan? Mga bida-bida? Miko, mag-usap tayo bukas, ha? Alam niyo ba na isa sa gampanin ng isang teacher sa loob ng classroom ay ang magbigay ng proper guidance sa mga bata? Bilang guro, gampanin natin na solusyonan ang mga problema ng mga estudyante at nagbigay ng kapayapaan sa bawat isa sa pamamagitan ng pakikipag-usap na masinsinan at matugunan ang kapayapaan. Miko, ano bang nangyari kahapon? Sila kasi, masyadong bida-bida. Paano bida-bida? Ipaliwanag mo nga sa akin. Yung sa troll polls, masyado nilang binibigdil. Sinumbong pa nila sa inyo. Mais ka nga ng upo, Miko. Kinakausap kita ng maayos, eh. Di ba nga may napag-usapan na tayo? Rules is rules. Bakit ba ganito dito? Masyadong maigpit. Hindi to doon sa pinanggalingan ko. Alam mo sa pinanggalingan ko, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Ano bang klaseng eskwelahan ang pinanggalingan mo noon, Miko? Maaari mo bang ikwento sa akin, anak? Morning class. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang wika. Ano ang wika? Walang sasagot? So, ang wika ay ang ating ginagamit sa pakikipagkomunikasyon. Sir, tama na yan. Masyado ka nang maingay. Hindi na mo maintindihan sinasabi mo. Hindi ka mo magturo. Mga anak, alam ko hindi naging maayos ang pakikisama sa inyo ni Miko at nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan. At ang dahilan noon ay dahil galing si Miko sa ibang school at hindi pa siya nakakapag-adjust sa new environment. At nandito ako para sabihin sa inyo na tanggapin natin si Miko at magkaroon tayo ng kapatawaran sa isa't isa at pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Kaya nandito ngayon si Miko para humingi sa inyo ng kapatawaran at humingi rin kayo ng kapatawaran sa kanya. Maaari ba yung class? At pasensya na din sa mga hindi magandang asal na nagawa ko. Sana mapatawad ko ako. Okay lang yung Miko. Napatawad ka na namin. Di ba guys? Oo. Bilang mga guro, tayo hindi lang tagapagturo ng kaalaman, kundi isang nanay, kaibigan, at maasahan sa kapayapaan. Sa ilalim ng learner-centered classroom, gampanin natin na magkaroon ng kaayusan ang mga estudyante sa loob at labas ng paaralan. Dahil tayo ay isang tagapagsanay ng pagmamahalan at kaalaman. Pack up your car, put a hand in